Ang charter change o pagbabago sa saligang batas ng Pilipinas ay isang isyu na patuloy na pinag-uusapan at sinusulong sa bansa. Narito ang ilang mahahalagang detalye tungkol sa charter change. 1. People's Initiative. Ayon sa Republic Act 6735, ang publiko ay maaaring magmungkahi ng mga pagbabago sa saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Ito ay isang proseso kung saan isang petisyon ang isinusumit na may lagda ng hindi bababa sa 12% ng kabuuang bilang ng rehistradong botante. Bawat distrito ng lehislatura ay dapat din na kinakatawan ng hindi bababa sa 3% ng mga rehistradong botante. 2. Layunin. Ang mga nagtataguyod ng charter change ay naglalayo na baguhin ang ilang probisyon ng saligang batas upang maisaayos ang mga isyong kinakaharap ng bansa. Ito ay maaaring kasama ang mga pagbabago sa sistema ng pamahalaan, ekonomiya, federalismo, at iba pang mga aspeto ng patakaran at batas. 3. Federalismo. Isa sa mga pangunahing isyu sa charter change ay ang paglipat mula sa unitaryong sistema ng pamahalaan tungo sa federalismo. Ito ay naglalayong magbigay ng mas malaking kapangyarihan at autonomiya sa mga rehiyon at lokal na pamahalaan. 4. Proseso ng pagbabago. Ang pagbabago sa saligang batas ay isang mahabang proseso na kinakailangan ng pag-aproba mula sa Kongreso at ratipikasyon mula sa mga botante sa pamamagitan ng isang pambansang plebisito. Ang mga pagbabago ay maaaring isinusulong ng mga mambabatas sa pamamagitan ng resolusyon o panukalang batas. Ang mga ito ay sasailalim sa mga pagdinig at talakayan sa Kongreso bago maipasa at maipatupad. Mahalagang tandaan na ang charter change ay isang malalim at komplikadong isyu na patuloy na pinag-uusapan at binibigyang pansin sa Pilipinas. Ito ay naglalayong maisaayos ang mga umiiral na sistema at batas ng bansa upang maisulong ang pag-unlad at pagbabago. Ang mga layunin ng charter change o pagbabago sa saligang batas ng Pilipinas ay maaaring magkakaiba depende sa mga nagtataguyod nito. Narito ang ilan sa mga posibleng layunin ng charter change. 1. Pagpapabuti sa sistema ng pamahalaan. Isa sa mga pangunahing layunin ng charter change ay ang pagpapabuti sa sistema ng pamahalaan sa Pilipinas. Ito ay maaaring kasama ang pagbabago sa mga kapangyarihan at responsibilidad ng mga sangay ng pamahalaan, tulad ng ehekutibo, lehislatibo, at hudikatura. Maaaring layuning palakasin ang mga mekanismo ng checks and balances sa pagitan ng mga sangay ng pamahalaan upang matiyak ang transparency, accountability, at good governance. 2. Federalismo. Isang malaking isyu sa charter change ay ang paglipat mula sa kasalukuyang unitaryong sistema ng pamahalaan tungo sa federalismo. Ang layunin ng federalismo ay magbigay ng mas malaking kapangyarihan at autonomiya sa mga rehiyon at lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng federalismo, ang mga rehiyon ay magkakaroon ng mas malaking kontrol sa kanilang sariling mga patakaran, proyekto, at pagpaplano ng ekonomiya. 3. Ekonomikong pag-unlad. Isa rin sa mga layunin ng charter change ay ang pagpapabuti sa ekonomiya ng Pilipinas. Ito ay maaaring kasama ang mga hakbang upang palakasin ang sektor ng negosyo at industriya, pagpapalawak ng mga oportunidad sa trabaho, at pagpapalakas ng mga patakaran at regulasyon upang masikayatin ang mga lokal at dayuhang mamumuhunan. 4. Pagtugon sa mga suliraning panlipunan. Ang charter change ay maaaring magsilbing mekanismo upang tugunan ang mga suliraning panlipunan sa bansa. Ito ay maaaring kasama ang mga pagbabago sa mga patakaran at batas na may kaugnayan sa edukasyon, kalusugan, katarungan, karapatang pantao, at iba pang mga aspeto ng lipunan. Mahalagang tandaan na ang mga layunin ng charter change ay patuloy na pinag-uusapan at maaaring magkaiba depende sa mga pananaw at adhikain ng mga nagtataguyod nito. Ang pagbabago sa saligang batas ay isang mahalagang desisyon na maaaring magdulot ng malalim at pangmatagalang epekto sa bansa. Sa ilalim ng charter change, maaaring magkaroon ng mga posibleng pagbabago sa kapangyarihan ng mga sangay ng pamahalaan sa Pilipinas. Narito ang ilan sa mga posibleng pagbabago. 1. Ehekutibo. Maaaring magkaroon ng pagbabago sa kapangyarihan at responsibilidad ng Pangulo ng Pilipinas. Ito ay maaaring kasama ang pagbabago sa term limits, pagpapalakas ng kapangyarihan sa pagpapatupad ng batas, at iba pang mga aspeto ng kapangyarihan ng Pangulo. 2. Lehislatibo. Maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa kapangyarihan at struktura ng Kongreso. Ito ay maaaring kasama ang pagbabago sa sistema ng paghalal ng mga mambabatas, pagpapalakas ng kapangyarihan ng mga lokal na pamahalaan, at pagpapalawak ng mga kapangyarihan ng mga komite sa Kongreso. 3.
Hudikatura. Maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa kapangyarihan at proseso ng hudikatura. Ito ay maaaring kasama ang pagpapalawak ng kapangyarihan ng Korte Suprema, pagbabago sa proseso ng paghirang ng mga mahistrado, at pagpapalakas ng mga mekanismo ng judicial review. 4. Checks and balances. Maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa mga mekanismo ng checks and balances sa pagitan ng mga sangay ng pamahalaan. Ito ay maaaring kasama ang pagpapalakas ng mga mekanismo ng pagsubaybay at pagbabantay sa mga hakbang ng ehekutibo, lehislatibo, at hudikatura, upang matiyak ang transparency, accountability, at good governance. 5. Autonomiya ng mga lokal na pamahalaan. Maaaring magkaroon ng pagpapalawak ng kapangyarihan at autonomiya ng mga lokal na pamahalaan. Ito ay maaaring kasama ang pagpapalakas ng mga kapangyarihan sa paggawa ng mga lokal na patakaran, pagpaplano ng ekonomiya, at pagpapatupad ng mga proyekto sa mga rehiyon at mga lokal na pamahalaan. Mahalagang tandaan na ang mga posibleng pagbabago sa kapangyarihan ng mga sangay ng pamahalaan ay patuloy na pinag-uusapan at maaaring magkaiba depende sa mga adhikain ng mga nagtataguyod ng charter change. Ang mga pagbabagong ito ay mahalagang maipahayag at maipaliwanag sa mga pagdinig at talakayan sa Kongreso upang matiyak ang malawakang partisipasyon at pagtalakay ng mga interesadong sektor ng lipunan.